Alright mga kadayway, so for today's video ay magdi-design po tayo ng solar power. So kung mag-design po tayo ng solar power mga kadayway, dapat yung power in ay equals to power out. Kasi ang ating design is dapat balance. Hindi pwedeng sobra yung battery, sobra yung panel. Balance, uniform, and match. Dapat match yung PBR mo, yung solar panel, match sa solar charge controller at sa battery at sa inverter. For example mga kadayway, pag example meron tayong 2 pieces 100 watt na PV or solar panel. Connect nyo yan sa kahit ano, series or parallel connection. The same total power output pa rin yan, kahit i-series mo yan o i-parallel, same pa rin yan ng total power output. So pag meron tayong dalawang 100 watts na solar panel, so total niya is 200 watts. Yan yung total power niya. So assume natin yung sun peak dito sa Pilipinas is 4 hours. Mula 10 AM hanggang 2 PM, yan yung ibig sabihin ng sun peak. So multiply mo lang yan, 200 watts times 4 hours. So total harvest mo is 800 watt hour. So kasi watts times hour, unit ng output mo is watt hour. Yan, 800 watt hour energy production sa loob ng 4 na oras. So ngayon, ang karaniwang tanong is gaano kalaki yung battery na kailangan. So ito yung tinatawag na battery bank sizing. Paano ba yan i-compute? Ganito lang pag-compute yan guys. Battery bank sizing. So for example 12 volt system po tayo. Example lang ha. Battery bank sizing at 12 volt system. So 50% DOD. DOD means depth of discharge. So by the way guys, ang 50% DOD is para ito sa lead acid battery, sa mga lead acid na battery. For example lang to guys ha, kung lead acid yung ginagamit nyo. Pero yung sa akin sa bahay is LiPo4 lithium ion battery, kasi matibay at matagal malubat. So sa lead acid battery is 50% DOD at yung LiPo4 naman is mga 80%, kung hindi ako nagkakamali, nasa 80% DOD. So for example mga ka-DIY, lead acid yung ginagamit yung battery,
Kasi so for example sa harvest nyo sa buong araw is 800 watt hour. So divide mo yan ng 50%, 0.5. So nagiging 1,600 watt hour. Yan yung kailangan yung, so divide mo ng 12 volts para makuha mo yung gaano kalaking battery ang kailangan mo. Kasi bakit 12 divide 12 volts? Kasi 12 volt system eh. Pag 24 volt system ka, divide mo rin yan yung 24 volts. So kalkin natin 1,600 yun, 1,600 watt hour divided by 12 volts. So answer is 133. So ano ngayon yung unit niyan? Diba yung battery is rated in ampere hour? So ipakita ko sa inyo paano yan naging ampere hour. So, kung sa eskwelahan pa your solution. Ampere hour. Bakit ampere hour yan? Ganito kasi yan guys. Ipakita ko sa inyo bakit naging ampere hour yan. So watt hour yan divided by volts. So yung watt hour is galing yan sa volt times ampere. Volt times ampere, yung volt times ampere equals watt is watt. So yung watt is volt times ampere. Yan. So divide mo ng 12 volts, so volts. So cancel yung volts. So yung naiwan is ayan na, ampere hour na yan, ampere hour. Kaya naging ampere hour yan. Yung bat yan kuha sa yan, kaya naging ampere hour yan. Kasi yung battery natin is rated in ampere hour. 100 ampere hour, 200 ampere hour. So ngayon ang kailangan nating battery is 133 ampere hour. So wala naman exact na 133. Bali yung gagamitin mo dito is 150 ampere hour. So ganito kasi yan guys. Kung i-drawing natin ganito hitsura niyan. 50% lang yung diode. Yan yung ibig sabihin 50% lang ang pwede mong i-discharge sa 1,600 mo. So ibig sabihin 50% sa 1,600. So ibig sabihin 800 watt hour lang ang pwede mong i-discharge. So yung 800 watt hour lang ang pwede mong hanggang 800 watt hour lang ang pwede mong ipa-discharge. So ayan, ito yung sinasabi ko kanina na equal ay balance ang power in at power out. So ito yung PB at 4 hour yung input mo is 800 watt hour. So yung load mo dapat yung discharge mo is 800 din. Dapat yung discharge mo dapat balance. Dapat yan yung load. So hanggang 800 lang yung pwede mong i-discharge. So ang tanong, ilang oras tatagal yung 800 watt hour mo? For example, mayroon kang lagay natin 80 watts na load. So divide mo lang yan para malaman mo ilang oras. So mangyayari niyan 800 watt hour divided by 80 watts. So cancel yung watts.
Kaya hour yung sagot. 10 hours. Bale yung 800 watt hour mo sa 80 watts na load, hanggang 10 hours lang yung itatagal niyan. Pag may pag dating ng 10 hours, 50% DOD ka na. Lobat na yung, kasi pag lalagpas yan ng 50%, masisira yung battery mo. Kaya dapat may monitoring ka dyan na LVD, low voltage disconnect. So balik tayo sa ano guys, yung battery. Kasi walang exact na 133 ampere hour. So ang dapat mong gamitin dito is, pwede lakihan mo na lang konti. Gamitan mo na lang ng 150 one piece na 12 volts 150 ampere hour battery. Or pwede ding pag-parallel ka ng tatlong tatlong 50 ampere hour, 12 volts pa rin, 12 volts na 3 pieces 50 ampere hour, parallel mo. Ayan, parallel. So okay guys, ganyan lang pag-compute ng gaano kalaking battery ang gagamitin mo pag identified mo na yung ilang watts yung solar panel mo. Pwede rin baliktarin yan. Pag may nabili ka ng battery, pwede mo i-compute ilang watts yung bibilhin mo na solar panel. Okay mga ka-DIY, so sa mga bago pa lang sa ating page, please follow para ma-update po kayo sa mga bago kong video tungkol sa solar power design. So sa mga gustong mag-DIY dyan, dito tayo. Tuturuan ko kayo ng engineering paano mag-design ng solar power. Alright!